Kumusta mga brad? Dito nga po sa tinatawag nating The Big Four, medyo naiiba lang talaga ng kaunti si Kawasaki. Kapag sinabi mo kasing Kawasaki, karamihan sa motor nila kulay green. At karamihan din sa kulay green na yon, mga big bike. Dito nga po sa Pilipinas, karamihan sa mga motor ni Kawasaki, big bike. Or sabihin na lamang natin 400cc pataas. Uulitin ko, karamihan, hindi lahat. At hindi rin po lahat ng green astigin. Yung iba iyakin. Agoy. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka nang mag-subscribe. So yun na nga, kung mapapansin nyo bukod sa Kawasaki Barako, karamihan sa motor ng Kawasaki, big bike. Yes po, talagang nakafocus sila sa mga higher displacement. Kumbaga hindi sila nakikipagsabayan doon sa mga katunggali nila. May sarili po silang mundo. Kaya tuloy yung mga taong loyal sa Kawasaki, medyo napapaisip na ng kaunti. Kailan kaya maglalabas si Kawasaki ng underbone? Nagsasawa na rin kasi ako sa big bike eh, underbone naman. Madami naman pera si mama eh. Sana all madaming pera ang mama. Pustahan may magagalit na naman sa akin. Pero nung kumalat nga po ang chismis tungkol sa isang Kawasaki Super Cab Kuno, aba, pati yung ibang walang alam sa motor naging instant eksperto. Kesyo, sa ganyang itsura si Bak talaga ang raider dyan. Panigurado hindi makakahabol ang sniper dyan. Yung Honda RS-150, wala yun, toothpick yun. Ganon na ganon nga yung kwentuhan ng mga lasinggero doon sa lugar namin. Kahit ano itapik nyo doon, instant expert yun. So ganun nga po kasabik yung mga tao doon sa nasabing Kawasaki Super Cab. Pero syempre hindi po pinansin ni Kawasaki yun. Kasi yun lang naman po ay isang motorcycle concept. Ginawa po ng isang taong fan ng Kawasaki. Kaso pagkatapos nga po ng isang taon, paktay kadihadong. Yung motorcycle concept na yun, naging totoong motor na. At yun nga po ay si Jialing SVR 180 na nirebrand naman sa Malaysia bilang si Aveta SVR 180. In short, ito po ay made in China. Kaya doon sa mga nag-aabang ng Kawasaki Super Cab, wala na, finish na. Pero alam nyo ba, noong early 2000 may mga motor po si Kawasaki na underbone. At isa na nga po dito, si Kawasaki ZX130. Kung titignan mo ngayong itsura niya, medyo kakaiba siya. Kakaiba siya dahil wala lang, basta kakaiba lang siya. Ang totoo niyan mga brad, kakaiba talaga siya kasi yung tangke niya nasa harapan. Talagang nasa ibabaw ng headlight. Noong 2006 nga po, medyo pumutok din naman ang motor na ito. Parang ganito, pluk! Yes po, pumutok pero hindi gaanong pumatok. Sige na nga, pumatok din naman pero hindi pa rin gaano. Kasi hindi po ganun kadami yung bilang niya dito sa Pilipinas. Yung pagiging unique niya, yun din yung medyo nagbigay issue sa kanya. Sabi kasi ng iba, hala yung tangke niya nasa harapan. Pag mabunggoy ang motor na yan, sasabog yan. At kapag sumabog yan, paktay na, finish na, quits ang utang ni Papa. So yun nga po yung pinaka-concern ng mga taong walang pambili. Pero ayon nga sa isang kasabihan, beauty is in the eye of the beholder. Isa din po kasi sa mga dahilan kung bakit kaunti lang yung bilang niya. Kesyo, hindi daw ganun kaganda, hindi daw nila type yung itsura, kaya ibang motor na lang ang binili nila. Pero taliwas nga po sa mga sinabi ng mga taong yon, marami din po ang mga taong nagsabing napakapogi daw talaga ng motor na ito. Yung nga daw ang dahilan kung bakit bumili sila nito. Meron daw sila nakita sa motor na ito na hindi nakikita ng ibang tao. Noong 2006 ang motor na ito ay pumapatak sa 69,000 pesos. Depende kung magkano yung pinataw ng ahente. Hindi, joke lang. Well, kung ako nga po ang tatanungin, pogi nga naman talaga siya. Sadyang hindi lang siya ma-appreciate ng iba. Ako kasi yung na-appreciate ko sa kanya, yung pagiging green niya. Ganyan na ganyan kasi dati yung kulay ng bagulgam na binibili ko. At isa pa ang motor nga po na ito ay yung tinatawag nilang Baby Ninja. Psst, hi Baby Ninja. At dahil dyan, pag-usapan na lamang po natin kung ano nga bang meron sa kanya at kung gaano nga ba siya kaganda. So ito nga po ang Kawasaki ZX130 aka Baby Ninja na mayroong 130 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 2 valves, carburetor type at ito po ay naka air cooled pa lamang. Panis yan sa Honda Click 125. Ang kanyang operation ratio 10.0:1. At pagdating nga po sa kanyang power, ito po ay mayroong 9.7 horsepower at 7,000 RPM, 11 Nm of torque at 5,500 RPM. At ito ang malupit. Sapagkat ayon nga po sa mga taong nag-top speed sa motor na ito daw po ay kayang tumakbo sa bilis ng 135 km/h. Samantalang yung top speed niya sa ibang bansa, umaabot lamang ng 115 to 120 km/h. Syempre, ibang usapan na kapag Pinoy na nakasampa.
Ang kanyang tangke ay kaya magkarga ng 3.8 liters fuel tank capacity na kumukonsumo naman na po ng 45 to 50 kilometers per liter. Partida, karburador pa yon. Kaya matipid talaga siya. Ang sukat ng kanyang gulong 70x90x17 sa harap at 80x90x17 naman sa likuran. At ito nga po ay may dalawang variant, yung naka-mags at naka-rim type. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at drum brake po sa likuran. Ang kanyang seat height ay may taas sa 750mm at ang motor nga po na ito ay tumitimbang ng 109 kg. Hindi siya ganun kabigat at hindi rin po siya ganun kagaan. Swakto lang. At mapunta naman po tayo sa iba pa niya mga features, kung meron man. So ang mga ilaw nga po sa motor na ito, naka-halogen pa at naka-bulb type naman yung kanyang mga signal lights. Ang kanyang gauge panel, naka-analog. Yung kanyang underseat compartment, hindi ganun kalaki, hindi ganun kaliit, swakto lang din. At nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po, ito ay ginamitan ng ordinary telescopic. Sa likuran naman, ito pa ay gumagamit ng dual shock absorber. Na yun nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So una na nga po dito, ang kanyang lagayan ng istalyon at nakakalungkot mga sabihin, wala po siyang ganon. Wala po siyang lagayan ng istalyon. Pangalawa, wala din po siyang sabitan ng andox. At oras na nga po para sa ating Red Horse Check, ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng isang kahong Red Horse. So therefore, ang motor na ito ay hindi pala recommended. Kaya pala siya na face out. So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gusto kang sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa ibaba. At syempre, katulad ng dati, hindi magtatapos ang video na ito na hindi sumisigaw ang nag-iisang hari ng shoutout. At alam niyo na kung sino yun. So shout nga pala kay RJ Villanueva. Shout kay Gilder Tuason ng 50. Happy birthday po. Shout kay John Lee Maglasang at pati na rin sa kanyang future baby na si Finky. Shout kay Jace Band Motoklista. Shout kay J. Rowan Gutierrez. Shout kay Parts Mel Motovlog at pati na rin sa kanyang Mami Rose at Baby Jai. Shoutout kay Jonathan Akuyan at pati na rin kay Charlene Joy. Happy birthday po. Shout kay Dom TV and Random Vlog at pati na rin sa kanyang misis at kay Ma'am Amel. Shout kay Brian James Cunanan at pati na rin sa Aerox Club Davao. Shoutout kay Bing Fuentes. Shoutout kay Brian Malait at pati na rin sa kanyang asawa na si Aiza Vizcara. Shoutout kay Jerry Kulonggatang. Shoutout kay Max Kahilig at pati na rin sa kanyang tatay na si Harold. Shoutout kay Jason Barrios 11. Shoutout kay Mayet at pati na rin sa anak niya si Antea. Shoutout kay Gerard Joff Kiano Inigo. Shoutout kay Charilyn Vega Anenipo. Shoutout kay Jeffrey Bilino. Shoutout kay Dax TV at pati na rin sa anak niya si Caleb. Shoutout kay JGQ5. Shoutout kay Flora Monte. Shoutout kay For Fun Gaming. Shoutout kay Royal Bautista. Shoutout kay J-Bugs. So hanggang dito na lang muna mga brad at muli ride safe, stay at home at stay safe at syempre, stay alive, okay, bye.